Nakita niyo po ba itong picture na to kanina? Kung saan magkatabi sa isang event ni Pangulong Bongbong Marcos si Senate President Chis Escudero at si House Speaker Martin Romualdez. Ano kaya ang naging pakiramdam ni Chis Escudero nung nakatabi niya yung taong pinaghihinadaan niya na nagsasagawa ng demolition job laban sa kanya? Uy, at nabalitaan niyo ba? Yung isang staff daw ni Senator Robin Padilla ay nahulihan na nag-EMJ sa loob ng isang comfort room sa Senado. Magandang araw po sa inyong lahat and welcome back to my channel. Pero bago po tayo magsimula, shout out po muna tayo kay Fernan Roda. Pa-shout out sa mga Batch 96 SJA Summer Reunion at kay Imelda Tolentino na naka-base sa Switzerland. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagtaguyod sa ating munting channel. Okay, hindi nga ba itong si Chis Escudero ay nagsasabing meron daw demolition job laban sa kanya? PR job na nakatuon laban sa akin. Yung nasa likod ng demolition job ay taga-House na pinalagan ni House Deputy Speaker Representative Ronnie Puno. Walang ganyanan. Huwag nating lalahatin. Siguro banggit na niya kung sino yun. O tama nga naman, Chis Escudero, ang tapang mo magsalita na merong demolition job sa'yo na nanggagaling sa House of Representatives. Sino yun? Huwag nang mang-intriga. Sabihin kagad, si House Speaker Martin Romualdez ba yun? Sabi pa ni Chis, merong demolition, PR job na nakatuon laban sa akin at tulad ng babala ng isang kapwa ko senador na ito'y gagawin upang tiyakin na maalis ako sa pwesto at nang pagpa-file muli daw yung impeachment ay wala na ako dito pagdating ng February 6. Matagal pa yun. Saan kaya kumukuha ng lakas ng loob itong si Chis Escudero, no? Hindi pa ba niya nararamdaman na napakalaki na ng porsyento ng mga Pilipino ang galit sa kanya? May tuturing bang demolition job yung natuklasan kay Chis Escudero na tumanggap siya ng suhol? Hindi naman siya suhol donation galing sa isang kontraktor na nagkakahalaga ng 30 million pesos para sa kanyang kandidatura na sinasabi sa batas na bawal mag-donate ang kontraktor sa isang politiko at bawal din tumanggap ang politiko ng mga donasyon. Dahil alam na natin, diyan nagsisimula ang korupsyon kapag may nag-donate, aasa na may kapalit. So ikaw naman na tumanggap na napakalaking halagang pera, kailangan mong tumbasan yung ibinigay sa yung donasyon or suporta. Isa pa, hindi ba nagkabukuhan din tungkol dun sa insertion ni Chis Escudero na mayroon pang nakalagay na in behalf of Senator Bongo? Aba, paano napasok ang pangalan ni Bongo doon? Yan ba demolition job o natuklasan lang? May nakabuko, may nakahuli. Bago pa nga pumutok yung balitang yan, hindi nga ba't sinabi ni President Bongbong Marcos, walang sasantuhin kaya kaalyado ka o hindi once na malaman na ikaw ay may kinalaman sa anomalya dyan sa mga flood projects, out ka. So kaya nga nung nakita ko itong picture na to na magkatabi si Chis Escudero at si Martin Romualdez, ano kaya ang naging pakiramdam ni Chis Escudero na yung pinagbibintangan niya, kundi man direktang si Martin Romualdez, pero yung House of Representatives, tapos makakatabi mo sa isang event? So, paano sasabihin na demolition job yan? Kung aminado naman si Chis Escudero na tumanggap siya ng donasyon na ayon sa batas ay ipinagbabawal at yung natuklasan na insertion na lumabas pa ang pangalan ni Senator Bongo. Ganyan talaga, no? Walang lihim na hindi mabubunyag. Sabi nga ngayon sa balita, posibleng imbestigahan ng COMELEC ang mga kandidato na tumanggap ng pondo mula sa mga kumpanyang may kontrata sa gobyerno. Matatandaan na kinumpirma ni Senate President Francis Chis Escudero na nakatanggap siya ng 30 million pesos mula sa kontraktor ng DPWH noong 2022 elections. So ito ang pakaaantabayanan natin. Sana hindi puro salita lang.
Dapat may makita tayo na merong maiimbestigahan at merong kakasuhan at pananagutin. So, meron ba talagang demolition job, Senator Chis Escudero? Dahil sinabi pa niya na hindi lang daw siya ang target ng demolition job. May mga iba pa siyang mga kasamahan sa Senado. Yung mga nag-archive ng impeachment case ni Sara Duterte. Kasama ba sa demolition job na yan si Senator Robin Padilla? Dahil putok na putok po yung balita na isa sa mga staff niya ay nahulihan na nag-EMJ sa isang CR sa loob ng Senado. At ito daw ay paiimbestigahan. Ayon po sa balita, Senate Sergeant at Arms, Robin's office probe staffers' alleged marijuana use in premises. Senate President Francis Chis Escudero and the office of Senator Robin Padilla have ordered an investigation into the alleged use of marijuana by a state staff member inside the premises of the upper chamber. Ang lakas naman ng loob ng staff member ni Senator Robin. Doon pa mismo sa Senado, Senate Secretary Attorney Renato Bantug Jr. said that he directed the Senate Office of the Sergeant at Arms to launch a probe upon Escudero's instruction following reports of marijuana use allegedly by a staff of Padilla. Naku, sasabihin talaga niyan, may demolition job na rin si Robin Padilla. Uy, teka muna, bago natin ituloy yan. Nabalitaan niyo na ba na si Kiko Pangilinan ang pumalit kay Robin Padilla bilang chair ng Senate Committee on Constitutional Amendments? Sabi ko nga hindi ko minimenos ang kakayahan ni Robin Padilla, pero para maging chair ng Senate Committee on Constitutional Amendments, siguro nahalata ng Senado na pinagtawanan lang ng maraming Pilipino ang pagkakatalaga kay Robin Padilla ng chairmanship nitong committee na to. Okay, so mabuti naman, ang pinalit ninyo ay isang abogado na si Kiko Pangilinan. Okay, back tayo doon sa issue ng staff ni Robin Padilla. Bantug said that the OSA already submitted its report on the incident as of Thursday, August 14, and a copy was given to the Senator's office. As instructed by Senate President Escudero, we have provided a copy of this report to the office of Senator Robin Hood C. Padilla for the information and appropriate action. Padilla's Chief of Staff, Attorney Rudolph Philip Jurado, has confirmed that they are also conducting their own investigation into the matter. Jurado also said that Padilla's office has asked the subject employee to submit a written explanation. Immediately, we required the subject employee to submit her comment and or explanation within 5 days with regards to that incident report. He shared that Padilla was initially surprised when he heard of the news, thus requiring his office to initiate its own probe to determine whether the allegation was true or not. In fact, nung lumabas yan kahapon, immediately nag-conduct kami ng investigation, internal lang sa amin. Kasi siyempre sabi ni Senator, ano to? Tayo ba to? Tayo ba ang nire-refer dito? Sabi tuloy ng ibang netizens, hindi kaya dapat magpa-hair follicle test itong mga staff ni Robin Padilla at siyempre kasama dapat si Robin Padilla dyan. Kasi hindi niya alam na yung mga staff niya nagmamariwana. Sabi naman ng isang netizen, nakapagtataka ba yan samantalang gustong illegalize ni Robin Padilla ang MJ sa Pilipinas? Uy, pero meron pong twist ito ha. Sabi dito sa GMA News, Nadia Montenegro named in Senate Incident Report. Actress denies using marijuana. Ibig bang sabihin si Nadia Montenegro yung sinasabing staff ni Robin Padilla na nahulihan na nag-EMJ sa CR? Tuloy natin yung balita. Actress Nadia Montenegro, a member of Senator Robin Padilla's staff, has been named in the incident report by the Senate Office of the Sergeant at Arms regarding the alleged use of marijuana inside the premises of the chamber. Montenegro, according to the report,
denied smoking inside the ladies' room and using marijuana. Based on the report dated August 13, security personnel Victor Patelo noted 2 incidents involving an unusual scent or odor allegedly emanating from the ladies' comfort room near the senator's extension offices. First of which, Patelo said, happened around the second week of July 2025 when he was manning his post on the 5th floor of the Senate building. Patelo said that back then, he received a call from a local trunk line of his post from a male staff member who reported a strong odor in their area. I proceeded to their office where most of the staff confirmed the unusual scent. I then inspected the surrounding areas but did not observe anyone smoking. The second incident occurred on August 12 on the same floor where Patelo said he was informed of a male Senate employee who claimed to be from the office of Senator Ping Lacson of another unusual odor that came from the ladies' comfort room. He claimed the odor resembled that of marijuana and stated that the only person in the area at the time was allegedly Miss Nadia Montenegro. Patelo said he approached Montenegro, who denied using marijuana but admitted having a vape in her possession. Miss Montenegro denied smoking inside the ladies' comfort room or using marijuana for that matter, but acknowledged possessing a vape in her bag, which she said could have produced the unusual scent reported earlier by Senator Lacson's staff. Senate President Francis Chis Escudero and the Office of Padilla have ordered an investigation into the alleged use of marijuana by a staff member inside the Senate premises. So bakit parang ang pakiramdam ko, parang pagtatakip kagad sa issue na to? Unang-una kasi, bakit sa Senado? Ang tapang naman ng loob ni Miss Nadia Montenegro. Kung siya nga, yung binabanggit na staff na binigyan ng 5 araw ba yun para explain yung pagkakasangkot niya dito sa marijuana smoking incident. Tapos, 2 beses na pala nangyari yung incidenting yan. At yung CR na sinasabi sa incidenting ito ay malapit sa opisina ni Senator Robin Padilla. Although sinabi na nga ni Nadia Montenegro na hindi siya nag-chonky, pero meron siyang vape. Pero kung kayo po ay talagang MJ user, alam na alam ninyo kung ano ang amoy ng MJ kesa sa mga flavors ng vape. Unless meron na pong MJ flavor ang mga vapes ngayon. Tingnan na lang natin kung ano ang magiging kalalabasan ng investigasyon na yan. Malamang, i-roll out nila yung marijuana at sasabihin na ito ay galing sa vape ni Nadia Montenegro. O hindi, ano na naman yan? Demolition job sa mga senador. Nag-archive sa impeachment case ni Sara Duterte. Lumabas na ang pangalan ni Chis Escudero, ni Senator Bongo, ni Robin Padilla. Kapag may lumabas pa na pangalan ng mga senador natin na mai-involve sa mga ganitong insidente, huwag na kayo mag-isip. Sasabihin lang ni Chis Escudero, demolition job yan na galing sa House of Representatives. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos te Agnida.